Mga kapatrol, Gilas pabalik na ng Pilipinas at dala-dala nila ang third place finish sa Olympic qualifying tournament. Grabe, ito ang highest placing ng isang Asian team sa Olympic qualifying tournament. Again, ang Pilipinas lang ang naka-third place sa Olympic qualifying tournament na bansa na galing sa Asia. In fact, pwede pa nating sabihin na tayo ang second place dahil tinalo natin ang Latvia at tinambakan pa na siyang second place. Kaya maraming salamat Gilas Pilipinas, sa Coach Tincon, maraming salamat sa pagtulong na mailabas ng Gilas players ang tunay na galing na talaga namang world class. Hindi na tayo nahiyang sabihin na ang Gilas ay isang world class dahil hindi lahat ng mga Asian teams ang nakakuha ng panalo versus Latvia na number 6 rank in the world. Plus the fact na 2 points lead lang ang panalo ng Georgia versus Gilas na pwede pang ipanalo if tinudo ng Gilas. Pati ang Brazil ay nilamangan pa natin sila ng 12 points at one time, and at the end of the first half ay meron pang 6 points lead ang Gilas. Kaya lang napagod ang team, especially ang ating mga big men dahil sa absence ni Kai Sotto. Well, kung hindi pa sana tinira si Kai ng Georgia at hindi nagka-injury, ay siguradong hindi lang third place ang nakuha ng Gilas, kundi pwede pang ang Gilas ang mag-champion, pero wala na. Injured nga si Kai Sotto, but still we showed na world class ang Gilas. FYI, ang third place finish ng Gilas sa Olympic qualifying tournament is only a confirmation sa matagal ng paniniwala ng mga Pinoy na tayo ang isa sa pinakamagaling sa buong mundo. In fact, sa Olympics ay nakapag 5th place rin ang Pilipinas noong 1936, ang highest place ng isang Asian team sa Olympics. Pati sa World Cup o World Championship pa ang pangalan, noong 1954 ay nakakuha rin ang Pilipinas ng bronze medal o third place na hanggang ngayon stands the test of time at nananatiling pinakamataas na nakuha ng isang Asian team. Kahit ang mighty China with Yao Ming noon ay hindi nakakuha ng medalya. Kaya it is safe to say na ang Pilipinas ay isang world-class basketball team, and in the years to come ay siguradong gugulatin ng Gilas ang buong mundo. And the main player ng Gilas na hindi pwedeng mawala ay si Kai Sotto. Wala kasing pwedeng pumalit sa kanya. Wala tayong ibang 7-3 player na napaka-skilled player at world-class and skill set. Tinatunayan ni Kai versus Latvia ang tunay niyang lakas at galing. Kaya dahil dito ay muling nagkaroon ng fire ang paniniwalang makakapasok si Kai sa NBA. Okay na sana ang kanyang laro versus Latvia, pero again and again, sinasabi natin dito na ang injury talaga ang malaking dagok sa NBA team ni Kai. And this is the second time kasi na hindi nakatapos ng laro si Kai when all the eyes of the NBA teams are watching him. Una nung NBA Summer League na kung saan very impressive rin ang kanyang nilaro sa unang laro, pero sa second game ay biglang bumigay ang kanyang likod at hindi na nakatapos sa laro at pinatay ang ilaw sa kanyang NBA team. Isang taon na nagpupursige si Kai upang maibalik ang kanyang NBA team. And finally, nasisindihan na naman ito sa game versus Latvia. In fact, on his way na sana si Kai sa isang guaranteed NBA contract at kailangan lang na matapos niya ang Olympic qualifying tournament in a blast. Pero naudlot na naman ang NBA contract sana ni Kai dahil sa kanyang injury versus Georgia. Although hindi ito major injury, pero hindi na siya nakapaglaro, kaya maghihintay na naman si Kai ng another year. At sa 2025 pagkatapos ng kanyang Japan contract ay babalik daw si Kai sa States at doon na ipagpatuloy ang kanyang NBA dream, and in between ay maglalaro rin si Kai sa Gilas. At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Eliota, dapat naman talaga isama yan sa lineup Ewan ko ba kung bakit hindi sinali sa Gilas yan. Compare kay Amos, mas okay si Baltasar. Sayang talaga si Justin Baltasar. Shout out at Rodrigo Maluping. Maganda si Balte kapalit ni Japet. Hindi sila nagkakalayo ng height at may tira sa labas.
Shout out at user. Mas gusto namin si Al Francis Chua kasi well supported ng SMC. Shout out at Excelente Sarmiento. Kapag si Chat ang SBP President, tiba-tiba na naman ang Ravenna Brothers. Tama ata yung hinala ko na kapag wala ka sa PBA, SMB, GSMB, Meralco at iba pa, ay hindi ka pwedeng maging Gilas. Kaya walang Abando, Baltasar, Hiding at iba pa. So ibig sabihin, hindi talaga best of the best mga member ng Gilas team. Kawawang Pilipinas, hanggang pangarap na lang ang Olympic at NBA ng mga may tunay na potential maglaro at hindi sila ma-showcase sa malalaking liga internationally. Good luck, Philippines! Pero kung meron mang malaking kaibahan ngayon sa Gilas, ay ang big lineup ni Coach Tim Cone. Pareho lang naman ang mga players ng World Cup, pero ang kaibahan ay ang sistema dahil kay Coach Chat ay nakasentro ang opensa sa mga maliliit nating mga players. Nasa mga point guard palagi ang bola at small line na palagi ang nasa loob. Pero kay Coach Tim Cone ay puro malalaki ang nasa loob at all times. Kahit ang wing players at point guards ay lahat malalaki. At palaging merong twin towers ang Gilas under Coach Tim Cone. Pati ang naturalized player ay mas malaki si Justin Brownlee over Jordan Clarkson. Gone are the days na ang daming guards ng lineup. Ngayon ang daming mga big men. Ipinasok kasi sina Carl Tamayo, Kevin Kimbao at Mason Amos sa Gilas, kaya biglang lumaki ang team. For years, there has been a belief that Filipino aren't big enough and tall enough to compete against some of the world's best. Well, that might have rung true in the 90s and even in the first iteration of the Gilas national team in the late 2000, that cannot be said now. Imagine our starters in the next tournament na pwede tayong mag-triple towers with Guy Soto, Junmar Fajardo and AJ Edo, with Justin Brownlee who is around 6'5", and Dwight Ramos at point guard who is 6'5". The fact that the two naturalized players in Justin Brownlee and Jordan Clarkson both stand at 6'5" and play in the perimeter is a telling sign that we're growing literally and figuratively. Gone were the days na ang kinukuha nating naturalized players ay mga 7-footers. Hindi na kasi kailangan dahil ang dami na nating mga big men. Kaya mas lalong lumakas ang Gilas dahil sa presence ng ating mga big men. At dahil nandiyan na si Kai Soto na legit 7'3", ay isa na ang Gilas sa pinakamatangkad na team sa buong mundo. During the FIBA Olympic qualifying tournament, that size was pretty much evident, especially in the times where the 7'3" Kai was available playing the 4 spot alongside the burly 6'10" Junmar Fajardo.